Amen. Tunay nga, ang sarap pong umawit ng papuri sa ating Panginoon. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Magandang hapon po muli sa ating lahat at welcome po sa online live streaming ng LE Metro Manila Hills Satellite Church. Amen. Excited na po ba kayo sa pag-aaralan natin o tatalakayin natin sa hapon na ito? Tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo, excited ka ba? Yan. Hallelujah. Tunay nga, napakaganda ng araw na ito na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. At gusto ko po umpisa ng lahat. Ilang buwan na po ang lumipas nang magsimula ang quarantine dulot ng COVID-19. No? Ilang buwan na ba? Bilangin mo. Di ba? 6 na, higit kumulang 6 na buwan. Unti-unti, dahan-dahan, binubuksan ng ilang oportunidad upang kumita. Pero kakalungkot, marami pa rin ang napapag-iwanan dahil ang banta ay nasa paligid pa. Ngunit salamat sa ating pamahalaan na ginagawa ang lahat para sa ating kaligtasan at upang matulungan ang lahat ng naapektuhan ng pandemyang ito. Pero tayo, ginagawa ng ating gobyerno, lahat tayo. Ano ang ginagawa natin bilang mamamayan? Ay, iniingatan ba natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa health protocol na nilabas ng ating gobyerno? Susuot ka ba ng face shield? Di ba? Dami ni-require, no? Face shield, ng mask, social distancing, ang dami. Di ba? Pero lahat yan para sa ating kaligtasan. At ginagawa mo ba lahat ng paraan upang mabuhay? Alam naman natin na maraming naapektuhan ng pandemya ito, nakakalungkot po malaman. Dahil po nagsarang negosyo, ang dahil po nawala ng trabaho, until now, di ba? Ang dami. Ngunit tayong Pilipina, likas na talagang maparaan. Gumagawa tayo ng paraan para mabuhay. Tama po ba? Amen. Kung ang sagot mo oo, mabuti yan. Yan. So, walang problema dyan. Pero, paano naman yung isang aspeto? Amen? Yung ating buhay spiritual, lalo na sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Ano na ang estado o ginagawa natin? Amen? Lalo na ngayon, maraming tukso during quarantine sa ating paligid na dinudulot nitong pandemya. Lalo na yung tukso ng self-gratification. Okay? Talagang sariling pagnanasa. Gusto yung masarap sa katawan, masarap sa atin, masarap matulog, masarap mag-EFB na lang, mag-YouTube, mag-TikTok na lang, mag-online games na lang, marami pang iba. Wala naman pong masama dyan. Di po ako again sa mga bagay-bagay. Pero, kung dahil dito, nalilimutan natin isang bahagi ng ating buhay na kung saan napakahalaga sa atin bilang disipulo ni Kristo, baka manganib tayo. Tama po ba? Kaya tayo bilang mananampalataya, paano ba natin tinitignan ng sitwasyon na ating kinakaharap ngayon para pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa kabilang mga tukso sa ating paligid? Kaya sa hapon pong ito, ating pong pag-uusapan ay tonight bilang magatang ko pong quarantine testing of faith. Pero bago po ang lahat, inaanyayahan ko po ang bawat isa na yumuko at tayo po ay mananalangin. Yes, O God, Panginoon, salamat po sa hapon na ito. Tunay nga ito yung isang napakaganda at pinagpalang araw na nilikha niyo po sa amin upang pag-aralan ang iyong mga salita. Dalangin po, Panginoon, o Banal na Espiritu, na kahit wala pong physical church, wala po kami sa aming physical church sa mga oras ito, nasa kanya-kanyang tahanan, Panginoon, ang bawat disipulo, Panginoon. Dalangin ko po na yung presensya ay tunay nga, Panginoon, ay dumako sa lugar na yun upang madama po nila, Panginoon, ang iyong mainit, Panginoon, na presensya na tunay nga, O God, Lord, nahihipo po, Panginoon, sa bawat puso ng tagapakinig sa mga oras na ito. Maraming salamat, Banal na Espiritu. We acknowledge your very presence in the midst of us, O God. Sa bawat tahanan, Panginoon, Banal na Espiritu, kayo pong humipo sa bawat taong nakikinig sa mga oras na ito. At tunay nga, O God, hayaan niyo, Panginoon, kayo po ang bumago sa bawat puso at kaisipan ng mga nakikinig sa mga oras na ito.
You place them, Panginoon, with comfort and love, Panginoon, Lord, in the midst, Panginoon, ng pandemic na to, Panginoon. Maraming salamat na tunay ng kaalaman, ay tunay nga, Panginoon, ay makukuha. Magagrasp po namin ang Panginoon ang iyong mensahe sa mga oras na ito. At tunay nga, anong gawa ng kaaway, anong disturbance, Lord, sa air, O God, Lord, sa internet, O God, sa power interruption, Lord, ito sinasaway ko na sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord, at tunay nga ngayon ay may katagumpayan po kami. Handa ang namin ng puso't isipan sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa ilat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sige po, sa mga oras na ito, inaayaya ko po ang bawat isa. Kunin po natin ang kanya-kanyang mga Biblia. No, alam ko maraming meron na nga electronic Bible, meron physical Bible. Kung ano man meron po kayo available sa mga tahanan nyo sa mga oras na ito, inaanyaya ko po kayo. Nabuksan ang inyong mga Bible. Okay, gagamitin ko po ngayon sarili nating lengguwahe. Sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 18. Mga Tagalog na Tagalog, no? O sa mga naman, millennial, English, or James chapter 1, verse 13 to 18. Yan. Sige po, hindi kami ngayon ng oras para hanapin ang ating teksto sa mga oras na ito. Yan. Nakita nyo na po ba? Sige po, sinadya ko po na hindi po yan ilagay sa screen para po tayo ay magbukas ng kanya-kanyang Biblia. Matagpuan po ninyo ang sabihin ko sa mga oras na ito. Amen. Kung nakita nyo na po, sabay-sabay po nating basahin. Ano po sinasabi dyan? Verse 13 or versikulo 13, sabi ito, huwag sabihin ninuman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Verse 14, natutukso ang tao kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At verse 15, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay magbubunga ng kamatayan. Verse 16, huwag kayong padaya, mga kapatid. Ito sinasabi ni Santiago, kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago at nagdudulot ng bahagyang pangdilim dahil sa pagbabago. Verse 18, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Blessed be the reading of His Word. Amen. So, ang ating nabasa ay mula sa sulat ni Santiago or isa sa mga epistles sa ating Biblia or epistle of James sa mga oras na ito. And the author of this book is James. Kung ating titignan, who is James? Kasi maraming nabanggit na pangalan sa Biblia sa pangalang ito. Ngunit sino ba tong author na to? Okay, merong nagsasabi, meron tayong nabasa na merong James, the son of Zebedee and brother of John. Siya ba to? Siya yung fisherman called by Christ to follow and become disciple. Makikita po natin yan sa Matthew 14 verse 17 to 22. Medyo may mga teksto po. Inaya ko po kayo mag-take note. Ula po kayo ng ballpen at notebook at i-take note na lang po ang mga teksto ito para po pa sa ating pagtatapos. Pwede nyo pong balik-balikan kung ano po yung sinasabi ko. Ito po yung makikita sa Matthew 4 verse 17 to 22. At meron din naman James, yan, the son of Alphaeus. He was another disciple. Kung saan nabanggit ang pangalan niya sa Matthew 10 verse 3, okay, at Acts 1 verse 13. Medyo konti lang o bihira lang na nabanggit ang pangalan na ito. Okay, ang karakter na ito. And finally, James is the half-brother of Jesus. Yan. But does not identify himself in this way. Amen. Humbly, he calls himself
as a servant of God and of Jesus Christ, as stated in Matthew 13 verse 55 to 56 and Mark 6 verse 3. James became the leader of the church in Jerusalem and has become one of the pillar of the church, as stated by Paul. He called him a pillar in Galatians 2 verse 9 and 12. So yan yung po yung pagkakilala natin lahat dito kay James. Pero most probably kinakarakterize o kinukuha ang author dito si James. Okay, na sa huli ko nabanggit as the brother of Jesus. Amen. Kapatid ng ating Panginoon. So, sa laman, dahil alam naman nila na nag-conceive siya kay Mary. Amen. Hallelujah. Pero mismo siya, hindi niya inaari yun. Tama mo ba? Hindi niya inaari. Dahil ang kakilala niya sa Panginoon ay still a Lord. Amen. A God. Panginoon na talagang pinaglilingkuran niya. Amen po ba? Praise God. Ayan, diyan natin na-address sa mga oras na ito. Saan ba ina-address ni James ang liham na ito? Yan. Kanino ba ina-address? Hindi pala saan. Kanino? Yan. Okay. The book of James is addressed to the Jewish Christians in a Jewish church scattered abroad na kung saan there's issue. Okay, there's issue ng mga panahon. Having two groups of people, the faithful and the Judaizers. Okay, kung ating titignan. Amen. Kaya nga, mahalaga ang sulat na ito para sa kanila, for them to unite in one faith. Kasi nakikita natin, yung mga faithful Christians, pero meron silang kasama, ito yung mga Judaizers. Although they are believers, but still they're believing in some belief and customs, okay, na tunay nga, kanila nakagagisnan. Amen. Panahon na talagang, di pa nila nakakilala ang ating Panginoon. Wala pa silang pagkakakilala sa ating Panginoon. Amen. So, gusto niya ma-unite. Amen. Matutunan itong mga tao na ito, they must live yung dati nilang kinagisnan. Amen. At tunay nga bumalik sa isang solidong pananampalataya na tinutukoy ngayon ni Santiago o ni James. Amen. Okay. So, mahalaga yun. Amen. Kung ating titignan sa mga oras na ito. Kaya nga, sinulat niya, amen, ang isang epistle na ito. Because Judaizers are those who adopt the Jewish religious practice, gaya na sinabi ko na, or so to influence others. May pagkakataon na maging itong mga mananampalatay, faithful leaders, okay, o faithful Jewish, okay, nai-influensahan din. So, nanganganib. Di ba, namatangay sila. Pabalik doon sa dati kanilang paniniwala. Kaya nga, primarily, ginawa ni James sa lahat ng paraan, sinulat niya itong aklat ng James for them na talagang magkaroon ng unify o unisol in one faith, mapagtibay itong pananampalataya ng bawat mananampalataya. Primarily, they are believers, kung atin titinan, but still practicing the religious custom. Ito yung mga Judaizers, okay? Unlike the faithful believers na talagang sold out o talagang nanampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung ating pag-aaral ang buong context sa aklat ni Santiago, it talks about faith. For there is an issue arising in their faith. Amen. Because of the Judaizers among them, living among them. Amen. So, kaya nga sinulat niya ang aklat nito to expose, okay, the hypocritical practices nitong mga kasama nila, okay, and the same time to teach his readers the right Christian behavior. Ano ba talaga yung tamang kilos o gawi nating mga Kristiyano? Amen? And this whole chapter is divided in two topics which focus on tests of faith. Nahati ito. Itong pag-aaral ito, itong buong chapter na ating binasa o pinag-aaralan. Ito inahati sa dalawang topic na saan primarily nakafocus nga in the test of faith. At sa ating nabasa,
kitang-kita naman na kung paano niya dinidil, okay, ang issue na ito among the believers with regards to temptation. Yan. So, madali lang mamuhay ngayon. Kilala mo ang ating Panginoong Jesus. Nagsimula kang lumakad sa pagkakilala sa relasyon sa Kanya. Pero ang tanong, ito ba ay sapat na? Yan. Dito sa kanyang sulat, hindi lang sapat na pag-usapan at alam mo ang Christian faith. Kasi marami tayong marami nang alam yan. Marami nang alam, marami nang napakinggan. Pero, nakikita ba sa kanilang uri ng pamumuhay, sa kanilang gawin, sa kanilang kilos? Kasi mahalaga yan tinutukoy ni James. Because faith, kinakailangan. Ito yung nakikita mismo sa'yo. You live by it. Yan, gaya sinabi, gaya ng dito sa sinasabi sa James 2 verse 14. Ano sinasabi dito? Sabi niya dito, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Mailigtas ba siya ng ganung uri ng pananampalataya? Di ba? Kaya ito rin sinabi ko sa inyo, lang sa pag-alam mo, pakinggan mo, kinakailangan nabubuhay ka rito. Tama po ba? Sabihin mo nga, mabubuhay ako dito. Yan. Hallelujah. So, sapagkat ayon sa kanyang sulat, ang pruweba ng iyong pananampalataya ay ang pagkakaroon ng bagong buhay. Yan. Sabi mo sa katabi mo, bagong buhay. Yan. Nakikita ito sa kanyang kilos at gawa. Okay, higit sa kanyang sinasabi. Ang dali kasi sabihin Kristiyano ko. Pero nakikita ba sa kilos mo, sa gawa mo? Because genuine faith will inevitably produce good deeds. Wow! Uulitin ko Genuine faith will inevitably produce good deeds. Okay, this is the central theme of James' letter sa mga oras na ito. Nakikita, it will produce. May nababago sa'yo. May naayos sa'yo. Amen? Kaya nga, sa ating pag-aaral sa araw na ito, paano ba manatiling tapat? Yan, sa kabila ng pagsubok. Kasi mahalaga yun. Amen? Kasi maraming pagsubok. Yan, pagsubok, challenges, trial, persecution. Amen? Parte ng paglakad natin bilang isang Kristiyano. So, ibig sabihin, hindi ka exempted dyan. Sabi mo, hindi ka exempted dyan. Yan. Kaya nga, kung ating babasahin, sinabi dyan, ni James, verse 2 to 4, yan, sinabi ni James, consider it pure joy. Okay? My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Yan. Let your perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Yun. So, dapat yun ang ma-produce sa atin when we are facing testings. Amen. Or trials, or challenges. Amen. Sa ating buhay, Kristiyano. Sabi nga ang tunay na Kristiyano raw ay masusubok kapag siya ay dumaraan sa isang pagsubok. Tama po ba yun? Yan, katulad na sinabi ni Santiago, na dumaan din sa kapagsubukan until he faced the consequence of being stoned to death because of his faithfulness of his faith. Yan. So even him, hindi siya naging exempted. Amen. So, dumanas din siya ng mga ganitong bagay. Hindi man madali ang dumaan sa pagsubok. Susubukan ka. Susubukan yung loyalty mo, yung faithfulness mo, commitment mo, integrity mo. Kung hanggang saan. Yan.
Kaya tuloy na lang ng mga sumasali sa fraternity. Susubukin yan, sinusubok yan. Kahit buhay nila, bibigay nila yung kanilang katapatan dito. Yun. Pero iba'y sa atin. Susubukin yung pananampalataya mo. There will be a testing of faith. Kaya nga, ngayong COVID-19 or quarantine, it is a testing of our faith. Yan. Susubukin yung totoong Kristiyano. Yan. Hallelujah. Kaya nga, pagkatapos nito, magkakaalaman. Yan. Mabubulalas dito yung totoong pagkatao mo. Kung sino yung mananatiling tapat. Yan. Amen po ba? Yung kahit walang physical church during walang physical church during services or celebration, nandyan pa rin online. Amen. Kahit walang wala ka sa physical group ng cell group mo, nandiyan ka pa rin sa online cell group mo. Excited ka ma-meet yung mga kapamilya mo, kapuso, yan, sa isang live cell group. Amen. At kahit lockdown na, gumagawa ka pa rin ng paraan para gawin yung mission mo. Okay, na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Kaya nga, gumagawa tayo ng paraan. Okay, ng mga hakbang upang kahit na nasa kanya tayong tahanan, ay magawa pa rin natin yung ating misyon. Ginagawa mo pa rin ba yung misyon mo? O na-lockdown ka na talaga, na-lockdown na rin pati mission mo. Amen? So mahalaga na ginagawa pa rin natin ang ating misyon. Kaya nga ngayon mayroong online live stream, kaya nga nandito tayo. Okay? Nasa online live streaming tayo kasi hindi pwedeng mapahinto yung church. Maaaring napasara ang physical church, pero hindi mapapahinto yung mga church ng Panginoon. Amen? Hahanapin pa rin ng paraan upang ipaabot sa inyo ang salita ng Diyos. Kaya nandito tayo, nakikinig tayo, nag-aaral tayo. Amen? Hallelujah! Hindi lang yan, meron din mga celebration, okay? Meron din online cell group, meron din live track sharing, okay? So lahat nandyan, ginagawa natin lahat ng way para hindi tayo hinto. Kasi walang mapapahinto sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah, praise God. Kasi nga, katulad ngayon, medyo quarantine nga, limitado yung kilos. Amen, dahil sa banta sa ating paligid. Amen, subalit, may iba, simula ang quarantine na rin spiritually. No? Kaya mahalaga ngayong quarantine, ipasa natin to. Ipasa natin ang testing na to of our faith. Kasi, na-quarantine ka lang naman Hindi ka naman na-knockdown. Sabihin mo sa katabi mo, na-quarantine ka lang naman, hindi ka naman lockdown Kaya dapat may ginagawa pa rin tayo during testing. Amen? Sabi nga sa verse 12, okay, ating patuloy na pagbabasa, pinagpala ang taong nananatili ng tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat patapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Wow! Na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ay gantimpala pala. Yung mga taong nananatiling tapat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging tapat ka. Yan. May gantimpala sa kabila ng pagsubok. Yung nanatiling tapat. Ito'y para lang sa mga nanatiling tapat. Yung gantimpala na lang na yan, ay doon sa mga nanatiling tapat. The crown of life. So, saan mo makukuha yun? Makukuha mo yan when you face God in the final judgment. Nagharap mo sa ating Panginoon. Hindi lang pwedeng gugustuhin mo yan. Wow, ganda nun, sarap nun. Kailangan may gagawin ka. Sige, sabi mo sa katabi mo, may gagawin ka. May gagawin po tayo. Kaya kailangan nating maging tapat. In times like this, siguro tatanong ka, bakit natin kailangan dumaan dito? Diba? Or should I say, bakit hinahayaan ito ng Panginoon?
It is because He wants the genuineness of our faith. Amen? Kaya susubukin ka. There will be testing. Okay? Even in the midst of the temptations. Yan. Kaya nga, ito yung kung atin tinignan, ito yung pinaka-teksto ng pag-aaralan natin sa mga oras na ito. O ito yung pinaka-tema na tatalakayin natin sa hapon na ito. Kaya nga punta tayo ngayon sa verse natin, sa verse 13. Ano sinasabi dyan? Huwag sabihin ni naman na tinutuksosan ng Diyos kapag siya'y dumaan sa pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman tinutukso ang kahit sino. Wow! Anong gusto ipahayag ni Santiago dito? Hindi siya nanunukso at hindi siya natutukso. O vice versa, hindi siya natutukso at hindi siya nanunukso. Hallelujah! Ibig sabihin, ang tukso ay personal. Personal na bagay. Na ikaw lang ang gagawa at magdidesisyon. Katulad ng isang kanta, tutukso, layuan mo ako. Hallelujah! Ayos ba yung boses ko? Nagpasensyaan nyo na. Amen? So, hindi ka makakaiwas sa tukso. Kahit saan ka pumunta, may tukso. Lalo na ngayon, quarantine. Daming tukso sa paligid. Even Adam and Eve was the first ever tested in the midst of temptation. Okay? And that act or decision brought humanity into sin, death, and judgment upon the whole human race. Yun ang nakakatakot. Dahil di nyo nila naipasa, ano nangyari? Ano nag-epekto? Nag-epekto sa pagkakasala, pagkakamatay, at judgment sa buong sansinukob. Okay? O sa buong katauhan. Amen? Nakakalungkot man. Pag di mo napapasa talaga ang isang bagay, nakakalungkot. Maraming apektado. Amen? Katulad na lang ating Panginoon. Siya rin ay natinukso. Minsan din siya natukso when he passed for 40 days and 40 nights. Basa niyo po ba yan? Kung tutuusin, prone siya matukso kasi nga may katawang lupa siya. Amen. He is 100% man. At the same time, he is 100% God. Kaya nga sinamantala to ng demonyo. Pero ang tanong, natukso ba siya? Ano ang sagot? Hindi. Hindi siya o never siyang matutukso. Bakit? Bakit tataliwas to sa kanyang pagkatao o sa kanyang pagiging Diyos? Because God cannot be tempted for He is holy. Amen? And without iniquity, nor does He delight into sin. Hindi siya pwede mag-condole sa bagay na yun. Amen? And He also hates sin and abhors it. Sobra siyang galit sa kasalanan. Grabe, pinabigat na. Hates na, may abhors pa, di ba? Sobrang galit sa kasalanan. Nor can he commit it. He never committed. Hindi niya magagawa yun. It being contrary, ito'y tataliwas to His very nature and perfection. Bakit? Because He is a God in nature. Amen? Kaya hindi matutukso, mahuhulog sa tukso ang ating Panginoon. Dahil sa kanyang katangian bilang Diyos. Amen po ba? Pero nakakalungkot isipin. Amen? Kapag ang tao ay nahulog sa tukso o kasalanan, ito ay sinisisi natin sa Diyos. Kung saan ito'y taliwas sa salita ng Diyos. Imbis na magalit tayo sa kasalanan, nagagalit tayo sa Diyos. Aligtad ng Diyos, galit sa kasalanan. Pero dito, nagagalit tayo pag tayo. Di ba? Nahuhulog sa tukso, tayo nagkakasala. Amen? Kasi nga, kasi hindi ka ihuhulog ng Panginoon sa kasalanan. Kasi nga galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya hindi ka niya ihuhulog, na matukso. Yan. Nakuha niyo po ba yon? Amen? So, katulad ng isang ilustrasyon. Okay? Hindi naman masama ang pumasa sa isang pagsusulat o examination.
Kasi gusto mo tumaas marka mo. Hindi masama yan. Gusto mong with high honors. Tama ba? Subalit, if you will consider cheating, o mangopya, mangodiko, ano pa yung term dyan, okay? Then, you will fall to sin. Tama po ba? Isang desisyon. Gusto mong pumasa, pero, ano nangyari? Mali, ginawa mo. Tama po ba? Hallelujah! Because, through faith, it will not allow us to consent, okay, our lust and slide into sin. Amen. Because faith understands temptation. Alam mo ba bakit ka dumadaan doon? Amen. Meron lang nilalabas sa atin. At ano yun? Yung totoo, okay, o katapatan ng iyong pananampalataya. Hallelujah. Minsan ka na ba sinubok? O sinubok yung pananampalataya mo? Dumadaan ka ba ngayon sa temptation? Okay, isang pagsubok kung saan matetesting yung faith mo. Amen? Subalit, bakit tayo natutukso? Hindi tayo exempted sa tukso. Nandiyan lang yan. Pero bakit tayo natutukso? Sabi sa verse 14, natutukso tayo kapag siya ay naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Ayun. Nahuhulog ka sa temptation. Temptation is not very simple. Kapag nagkakasala, when you concede to sin, or when you yield to sin, doon ka na nagkakasala. Pag nagpatangay ka na sa iyong pagnanasa, yung masarap. Masarap sa paningin, sa panrinig, sa katawan. Amen? Diyan ka mahuhulog sa kasalanan. Naakit at natatangay ka ng tukso dahil sa sarili mong nasa o fleshly desire. That's why we need to fight our own fleshly desire. Labanan natin, supilin natin to. Tayo natin yung laman for us to endure faith in the midst of trials or testing. Amen? Tapakin mo yung katabi mo. Labanan natin to. Sabi nga ng mga gilas puso, laban. Hindi pa pwedeng tangay yung puso. Hallelujah. Sabi, labanan ang tukso. Hindi tangayin yung puso mo. Amen? So, may kailangan tayong gawin. Kaya sinabi ko, kailangan natin supilin ng bagay na masarap sa iyo. Amen? Yung masarap sa flesh. Okay? Sa flesh mo for you to endure faith. Sabi mo, faith. Yan. Sige, comment mo. Sabihin mo, i-type mo, faith. Yan. Sa mga nanonood ngayon. Hallelujah. Katulad ngayon, lockdown o quarantine. Okay? Maaaring manaig ang flesh. Masarap magbabad sa Facebook, YouTube na lang, online games na lang. Ngayon, MN, Dota, o ano pa. Sarap matulog ng matulog, magtiti-TikTok na lang na magtiti-TikTok. Di ba? Hallelujah. Praise God. At marami pang iba. Yan kasi ang kalakaran sa paligid mo. Kasi nga, quarantine, walang magagawa di ba? Kaya ngunit, kung dito ka magbababad, sa tingin mo, ano idudulot nito sa'yo? Amen? Yes, makikita natin. Magiging sikat ka. Mababiral ka. Siguro, papansin mo, paano lang ako gaganon. No, di ba? Mababiral ka. Daming viewers. Di ba? Pero, ano yung makukuha mo dito? Amen? Ano may dudulot nito sa'yo? Lalo na sa isang bagay, spiritual. Lalo na kung i-characterize yung level ng pananampalataya mo. Amen? So, pag dito ka nagbaba, huhulog ka lang nito sa tukso. Mas mananaigan laman kaysa, Espiritu ng Diyos. Yan. Kaya nga nahihirapan kami sa mag-pray, mag-devotion, mag-commit sa mga bagay na pang-spiritual. At bandang huli, makikita mo yung sarili mo. You are already abandoning your mission or your faith in God.
Hallelujah. That will lead you in a very serious position. It will lead you to sin and will lead you to death. Hallelujah. Tuloy tayo. Sabi nga sa verse 15, at sa pagnanasa, okay, at ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, magbubunga ng ano? Ang kasalanan. At ang kasalanan, sa hustong gulang, ay magbubunga ng ano? Kamatayan. Because sin has a penalty. Very serious po yan. Sin has a penalty, is a very penalty, and it is death. Amen. Leading you, impailing your mission, your calling, and abandoning your faith. Amen. Kaya nga sa panahong ito, mahalaga na makita mo yung kaseryosohan ng pagkakatawag mo para mapagtagumpayan mo ano man yung mga pagsubok na kakaharapin mo. At sa panahong ito, it's not time to play around. Kasi mas seryoso tayo. Dapat ngayon, mas seryoso yung paligid natin. Hindi naman ito biro-biro, quarantine, pandemic. Kaya mas sigit dapat seryoso ka. Amen? That's why you need to pass the test. Sige, tatabi mo ulit. You need to pass the test. You need to endure in faith. Amen? You need to endure faith in times of temptation. Hallelujah. Because faith, tignan nyo, because faith produces separation from the world and submission to God. Ulitin ko. Faith produces separation from the world and submission to God. Hallelujah. Sige, panapakan natin ating Panginoon. Masyado kayo seryoso eh. Gusto ko medyo exciting tong usapan natin. Active kayo. Huwag po kayo mahiya mag-comment. Comment ka dyan. Gawin natin exciting to. Mag-tag ka. Tag mo yung mga friend mo. Okay. Invite mo. Share mo. Para makarating sa kanila yung salita ni Diyos sa pag-uusapan sa atin sa mga oras na ito. That's why we need to become faithful. Sabihin mo, faithful. Kinakailangan faithful ka. Lalo in the midst of testing. Okay? Tanongin mo katabi mo, faithful ka ba? Sagutin mo. Yung mga mag-asawa dyan, sabi mo, faithful ka ba? Di ba? Hallelujah. Praise God. Comment mo kung faithful ka. Faithful ako. Yan. Hallelujah. Sige, lagay mo. Sabihin mo, broadcast mo. Faithful ako. Hallelujah. Kaya nga ang tema natin, maglalaro sa tanong na ito. Yan, nandito na po tayo. Ang tema po natin sa mga oras, maglalaro sa tanong ito. Paano ba maging tapat sa kabila ng tukso sa paligid mo? Okay, our tip for today, how to remain faithful in times like this. Number 1, don't be deceived. Yan. Sige, ulitin mo. Don't be deceived. Yan, hallelujah. Sa verse 16, sabi niya, huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. Sabi ni James sa mga Jesus believers, ng malinaw na huwag kayong padaya o huwag kayong palinlang. Yan, huwag kayong palinlang, huwag kayong padaya. Kasi nung panahon iyon, maraming tukso sa paligid nila na sa paningin na kanilang mga tao ay totoo o tama, pero ito ay lumilihi sa totoong layunin ng Panginoon. Amen? Katulad na ng panlilinglang ng ahas kay Eva at Adan. Amen? Nilinlang o dinaya sila nito sa totoong layunin ng Diyos. Kung bakit hindi nila pwede kainin ang prutas na iyon na inutos ng ating Panginoon. Okay? Na huwag nilang kainin na nagresulta saan? Sa kasalanan. Inakit sila nito sa bagay na maganda sa kanilang mga mata. At inihuhulog sa pagsuway sa ating Panginoon. Always remember that enemy's purpose in us is to steal, to kill, and to destroy. Ganyan sinasabi sa John 10 verse 10. Yan. Kaya huwag kayong bumase sa mga bagay na nakikita ng mga mata ninyo, sapagkat ihuhulog niyan kayo sa kapahamakan o kamatayan. Aakitin tayo sa mga bagay na sa tingin ng ating mga mata ay tama o okay lang o sakto lang. Pero ito
Okay? Ay nais ng ating Panginoon. Dumating sa atin ang COVID-19 at nagkaroon ng quarantine. Ano ang pinakita sa iyo ng pandemyang ito? Stay at home ka lang. Tama? Tama naman po yun. Kaya okay lang magbabad sa kung ano-anong ibibigay meron sa iyo. Kaya okay lang na magbabad sa kung ano-ano. O kaya anong ibibigay sa iyo ng mundong ito. O meron sa mundong ito. Pero yun lang ba ang kayang gawin natin sa panahong ito? Yun lang ba? Isipin mo. Yun lang ba? Pero yun ang ipapakita sa iyo. Kasi yun ang gawain ng iba o nasa paligid mo. Hindi totoong yan lang ang magagawa mo. Yes, yan ang ipapagawa. Ipapakita niya sa iyo. Kasi gusto kanyang mahinto sa normal mong ginagawa. Nung normal pa ang lahat ng bagay-bagay sa mundong ito. Pero hindi totoo yan. Dinadaya ka lang. Kaya huwag kang padaya. Sabi mo, huwag ka padaya. Sa tabi mo. Because even in this pandemic, you can seek God's purpose in your life. Kasi may purpose siya behind the scene. Alam mo ba yun? Dumating ang pandemic dito kasi may purpose siya sa atin. Kaya yung sinabi ko sa inyo, may purpose si Lord. Kailangan alam mo kung ano yung magpapatibay sa faith mo. Kailangan alam mo yung pinaka-purpose mo kung bakit kailangan matibay ang bahagi na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay diskubrihin mo. At matatagpuan mo din kung alam mo ang purpose mo. At hindi ka mapapahinto ng anumang mga pandemic kung may purpose ka. Amen? Hallelujah! Gusto ni Lord tumibay ka sa bahagi na ito. Kaya nga yung ating church, a step into that new way to accomplish God's purpose. Dati di natin ginagawa ito. Tama po ba? Pero ngayon, we have stepped in. Amen? To that way para maipulfill natin kung ano yung gusto ng ating Panginoon. Bago lahat sa atin to, live streaming, Sunday celebration, online cell group, online mentoring, online coaching, online seminar, at marami pang iba. Inaabot tayo sa kanya kampay on the comfort of our home. Hallelujah, purihin. Salamat sa buhay ng ating mga kapastoran. Na inaabot tayo through online live streaming. Amen. Hallelujah. Para lang Para lang malaman mo yung purpose mo. Madiscover mo yung purpose mo. Para pagtibayin ka, saan? Sa bahaging ito. Pagtibayin ka sa iyong pananampalataya and to remind us that we have a purpose. Kaya huwag kang padaya. Amen? Nawala kang magagawa. Meron. Sabi mo sa tabi mo, meron pala. Hallelujah. You can win soul for Jesus in the comfort of your home. Instead na kung ano-ano pinagpo-post mo online, nagtitidikto ka na ganyan, di ba? O ano-ano pa pinaggagawa mo, share mo si Lord Jesus Christ. Amen? Tama po ba? Share mo, mag-live sa online. Kung hindi, kilalanin mo yung mga kaibigan mo, nakadabar cards mo na hindi pa kakilala sa Panginoon, mag-zoom kayo. Then share the Word of God. Magagawa ka eh. Tama ba? Ayan. You can strengthen your faith at the comfort of your home. Madami. Ala ka na quarantine ka. Ito yung opportunity. Dati, busy siya sa trabaho mo eh. Lagi mo nga dinadahilan kapag may inidinan ng sa leader mo yung devotion mo. Di ba? Busy, pastor. Busy. Daming work. Busy sa pag-aaral. Daming assignment. Ngayon na-quarantine ka. Ano na dadahilan mo? Busy na naman. Hindi ba wala kang ginagawa? So make this opportunity an opportunity for you to grow.
on the comfort of your home. Nandiyan ka na nga, ang dami, hawak mo lahat ang oras. Make this as opportunity. Kung ano hindi mo nagagawa nung normal pa lahat, gawin mo ngayong new normal. Wow. Di ba? Tama po ba? Imbis na kung ano pinagagawa mo, patulog-tulog ka lang. Di ba? Yes, na-quarantine ka. Pero make sure na you'll make it an opportunity to grow. Ngayon mo gawin mong magandang opportunity pa, mas lumalim ka pa sa devotion mo, mag-invest kang mag-aral sa pag-aaral, mag-invest ka ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, gawin mong available yung sarili mo sa mga seminar, webinar na makakatulong upang umunlad ka, lumago ka sa iyong pananampalataya. Hindi ka na nga magko-commute online na lang. Just make sure na you'll make yourself available. Tama po ba? Okay, ang mahirap nito nag-level up ka nga, di ba? Nang gusto doon sa online game na ginilalaro mo. Pero, naiwanan o sumadsad yung spiritual life mo. Di ba? Nakakalungkot yun. Tama po ba? Dahil lang na-quarantine. Nakakatakot yun kasi tiyak, mahina, marupok, at sigurado, mapopol ka doon. Kaya, di ba, yung katol sa isang kanta, tukso, layuan mo ako. Naging ganyan, kala mo, yung tukso ka na pa yun. Hindi. Ikaw ang nag-pull. Pinol mo sarili mo. Dahil, you did not strengthen on best time, okay, to strengthen your faith. Okay, nagpadala ka sa buyo ng kaaway. Diyan ka lang, ganito ka lang, ito masarap. Kung ino-offer ng kaaway, tinanggap mo ng tinanggap. Amen? No to resist the enemy. Kasi dinadaya ka lang yan. Hanapin mo yung mga bagay na mapagpatibay sa pananampalataya mo. Don't be deceived. Sabi mo sa katabi mo, don't be deceived. Yan. Hallelujah. So, yung number 1. Number 2. Hallelujah. Ano yung team natin? Sige nga, sino yung nagte-take note? Okay. How to remain faithful in times like this? Sabi natin, don't be deceived. Pangalawa, think of God. Yan. Sa verse 17, sabi ito, lahat ng mabuti at ganap ng nakaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyang dilim dahil sa pagbabago. Think of God. Think of who He is in times like this. Amen? Thinking that God is good and He does not change. Katulad na lang ng pagpapaalam ni Santiago sa mga Hudyo. Amen? Na lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Pinapaalala niya. Amen? Yes! Maraming nabago ngayong pandemic na ito. Pero kailangan nating makita yung ganda ng ginagawa ng Panginoon sa panahong ito. Sasabihin mo, ano po yung maganda, pastor? Kasi nakatingin ka, nakapokus ka lang sa hindi maganda. Hanapin mo, maraming maganda. Bagay ginawa ang Diyos. Tama po ba? Diba, luminis ang kalangitan. Wala pollution. Diba? Dati, daming tambay sa kanto. Ngayon, bihira mo nang makita. Dami magaganda. Hanapin mo yung magagandang ginawa ng Panginoon. Ang mahirap, doon lang tayo nagre-rely sa mga negatibong bagay rather than seeking and thinking of the good things na ginagawa ng ating Panginoon. Nagre-rely tayo sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Okay, maraming namatay, maraming nagutom, nawala ng trabaho, nagsara ng mga negosyo. Yes, tama ka. Hindi ko sasabihin hindi nangyari yan. Pero kung diyan ka na lang mamamalagi, diyan ka na lang lagi titingin, ano mangyari? Patingin mo makakatulong sa'yo. Okay? Makikita mo ba yung magagandang bagay o oportunidad o sitwasyon, okay, na ginawa sa'yo ng Panginoon kung doon ka lang lagi nakabase? Okay? Para makita mo, okay, yung ganda na nilikha ng Panginoon during quarantine. Mabuti ang ating Diyos.
Lahat ng bagay nilikha niyang mabuti, gaya ng sinasabi sa 1 Timothy 4 verse 4. Okay? Everything God created is good. Yan, sa unang bahagi nito. Kaya rather than thinking of the worst thing, think about God's goodness. Yan. Hallelujah. Because the enemy's trick is to convince us that our Father is holding on us. That He does not really loves us and care for us. Dahil nga sa nararanasan nating pandemic na ito, kasinungalingan lang po yan na sinasabi ng kaaway. That is a big lie. He will tempt us to withhold our faith to God of who He is. Yan ang primary purpose niya, to withhold our faith. Katulad ng ginagawa niyang panloloko ginawa kay Eva at Adan. Because He doesn't want you to seek the goodness of God. Yun ang primary mission. Para hindi mo makita yung ganda, yung lawak at ganda na nililikha ng Panginoon sa atin. Because the goodness of God is a barrier against the yielding temptation. Kaya mahalaga na saliksikin natin, okay, yung kabutihan ng Panginoon. Ito yung magiging hadlang o magiging bara sa pagkakahulog mo. Okay, sa mga tukso sa paligid mo. Ilalayo ka nito sa anumang tukso. Okay? Temptation is not really a sin. But when you yield or give in to the temptation, then it is already a sin. Kaya ano ang remedy? Hindi mangyari yon? You think of His goodness. The goodness of God. Kaya na lang ng kanta ni Don Moen. Di ba? Napakaganda ng kanta yun. Pinamata ng God is good. Di ba? God is good all the time. All that time, God is good. Pasensya na kayo sa boses ko, no? Dito na daw. Amen? Sipin natin, kasi mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. Amen? Even in our time, even in times like this, mabuti po ang ating Panginoon. Kailangan mo na hanapin yung kabutihan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, God is good. Yan, hallelujah. Hallelujah, praise God. Amen. So, naging mabuti ba ang Diyos sa'yo? Panahon ng pandemic? Sige, naiya kita. Kung naging mabuti ang Diyos sa'yo, i-type mo dyan sa comment box sa baba, God is good. Amen. Ano pa? Think about God. Alam mo, nasipin mo, of God's goodness. Ano pa? Ito pa yung pangalawang magandang balita. Hindi siya nagbabago, sabi ni James. Yan, hindi siya nagbabago. Okay, di ba napakaganda nito? Lahat ng bagay nagbabago, pero ang Panginoon, hindi nagbabago. A God who is faithful and never change. Katulad na lang ng ginawa ng Diyos sa amin. Hindi nagbago ang Diyos. Hindi niya kami pinabayaan. Is using every opportunity in people, amen, for us to see and experience God's goodness. Amen. Sino siya nung normal pa lahat? Mas lalo namin nakita yung Diyos na hindi nagbabago. Kumilos siya sa buhay namin. Hindi niya kami iniwan, hindi niya kami pinabayaan. Although merong kawalan, walan po ako ng negosyo, nagkikitaan. Pero dito nakita ko ng klaro na ang Diyos ay pareho. Amen? Nung normal ang lahat. Amen? At ngayong abnormal ang lahat. Amen? Hindi niya kami iniwan. Amen? Hindi niya kami pinabayaan. He remained faithful in doing, Panginoon, everything in us. And also, ganun kabuti ang Panginoon, we will become faithful in doing His will and purpose. Yun lang ang susi. Kapag patuloy ka naging faithful sa gawain mo, faithful din ang Lord. Hindi ka niya pababayaan because He knows you. He loves you. Amen? Because I believe, amen, niniwala kami, okay, that every good thing in this world comes from God. Hallelujah. Even sa pandemic ito, tinuruan niya kami to depend more, okay, on
God's goodness. Seeking His will and purpose in us. Rather on what, okay, rather than doon sa mga negatibong bagay o ibibigay ng mundo. We learn, amen, to depend on the God who is faithful and does not change. Magbabago ang lahat sa mundong ito. Subalit ang ating Panginoon na hindi magbabago. Amen? Di ba? Napakagandang balita. Okay, nagbago man yung nasa paligid mo. Di ba? Okay, new normal. Jesus remains the same. Amen. Kaya nga in times like this, think of God. Think of His goodness. Okay? At isipin mo, hindi siya magbabago. Merong magandang bagay na ginawa ang ating Panginoon behind the scene of this pandemic. Kahit nasa tingin natin, walang naging tama dito. Katulad na lang ng nagsarang church. Okay? Physical church. Subalit ito'y naitayo sa kanya-kanyang tahanan natin. Amen? Alayo, nagkaroon man ng kawalan. Subalit na-discover mo yung kapangyarihan ng Panginoon. Okay? Na kayang pahintuin lahat ng bagay dito sa mundo. Hallelujah! Lahat ng ito ay dahil sa kabutihan at hindi nagbabagong Diyos na ating pinaglilingkuran. Sabi nga sa Hebrew 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah! Siya yung nakaraan, siya yung ngayon, at kinabukasan, hindi siya nagbabago. Hindi siya nagbabago. Ikaw at ako, maaaring magbago. Sa paligid mo, magbabago. Yan, pero siya, hindi magbabago. Sige, sabihin mo, hindi nagbabago. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. And lastly, how to remain faithful in time like this. Pangatlo, know your position. Yan, sabi nga sa verse 18, niloob niyan tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Hallelujah. Know your position. Sino ka sa ating Panginoon? Katulad ng sulat ni Santiago sa mga Hudyo, dito muling pinaalala niya sa mga ito ang kanilang posisyon sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Okay, para masumpungan nila yung katotohanan na sila inari ng ating Panginoon bilang mga anak. Amen. Na sila wala sa mga dilim, nilipat sila sa liwanag ng ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan ni Jesus, okay, na siya nag-aalay ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Isang posisyon na tinanggap, okay, ng bawat isa sa atin, okay, na nagsimula tayong manampalataya sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Same tune goes with us. Importanteng alam mo ang posisyon mo sa harapan ng ating Panginoon. Yes, you were bought with a high price. By the blood of Jesus, who was hung on the cross, died and buried, but on the third day he rise again from the dead for us to receive that gift of eternal life and a position as a child of God. Kaya huwag kang basta-basta bibigay sa anumang panahong, okay, anumang nararanasan mo at sa panahong ito. Amen? Sa panahon hindi umaayon sa iyo yung nasa paligid mo. Alamin mo ang posisyon mo sa harapan ng Panginoon. You have that access because you are His child. Hindi katalunan. Huwag kang pabubuyo sa anumang tukso ni Satanas. Know your position. Kung alam mong anak ka ng Diyos, hindi kailanman kailanman pababayaan ng ating Panginoon. Nakakalungkot na malaman na pangkaraniwan sa mga tao ngayon, depressed, okay?
feeling na they're alone in a situation. Bakit? Kasi hindi nila alam ang posisyon nila. They did not know Jesus Christ. They have no intimate relationship with Him. Kaya nga kung kilala mo si Kristo, mapalad ka. Importante lang, dapat alam mo yung posisyon mo. Okay? During quarantine or you are in a testing of temptation. Dapat alam mo yung posisyon mo. Okay? Hallelujah. Because it is a big lie na ibubulong sa'yo ng demonyo. Okay? Just to tempt you. Nalala ka ng mag-fall doon sa kanyang bawat tukso. Kaya maraming tao, and they are depressed, kakalungkot. Sila ay nagpapakamatay. Napakasa nilang magandang buhay na binigay sa kanilang Panginoon. Sa magandang oportunidad upang makapagrelasyon sa ating Panginoon. Kaya mahalaga na alam mo yung posisyon mo. Mahalaga na alam mo yung kalagayan mo sa Panginoon. Na minahal ka ni Jesus. Kahit na ano pa yung kalagayan mo o pinagdaanan mo, mahal ka niya. At minahal ka niya. Ano man yung nakaraan mo, andayang kalimutan ni Jesus. And all this is possible because of His great love for us. Hallelujah. Diba napakabuti ng ating Panginoon. Kanya-kanya inibig. Kanya-kanya minahal. Ang kailangan mo lang gawin is to put your faith in Jesus. Amen? Put your faith in Jesus. Sabi nga sa John 1:12, yet all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become a children of God. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya papabayaan. Kung alam mo, ikaw ay anak ng Panginoon. Simula kang lumakad sa pananampalataya sa Panginoon, hindi ka niya papabayaan. Just know your position. Kaya sa pandemic ito, hindi ka nag-iisa. Kasi kasama mo si Jesus. Kaya no need to be depressed or to stress yourself. Because you have Jesus Christ. Itong pinagdadaanan natin, lilipas din ito. Kasi dito lang yan sa lupa. Ang mahalaga, yung posisyon mo sa harapan ng Panginoon pag dumating na ang araw na yun. Meron kang posisyon sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Sige, palakpakan natin ating Panginoon sa mga oras na ito. Kaya sa mga oras na ito, kapatid, for our conclusion. Sa mga oras na ito, kapatid, dumadaan ka ba sa magulong sitwasyon ng buhay mo? Na hindi mo alam ang gagawin or you're under the testing of temptation because of the pandemic? Amen? Narinig mo ang salita ng Panginoon sa mga oras na ito. Meron ng 3 bagay para ma-overcome mo ang bagay na ito. Don't be deceived. Think of God. Think of His goodness. Okay? Think of God that does not change. And nor your position. Alamin mo yung position. You are a child of God. Balik ka sa posisyon na yun. Huwag kang makinig kung ano-anong mga boses o binubulong sa'yo ng kaaway o ino-offer sa'yo ng kaaway. Kasi isa lang pakay niya. Ang sirain ka, ang wasakin ka. Huwag kang patukso sa bagay na nakikita mo sa paligid mo. Tumingin at makinig ka lang sa ating Panginoon. Mahalaga ka sa harapan ng ating Panginoon. At may magandang plano siya para sa iyo. Sa Kanya ka lang makinig. Sa Kanya ka lang tumingin. Yung boses lang niya ang pakinggan. Sa mga oras na ito, inaanyayan kita, pikit niyo mata.
Mabigat man yung bagay sa paligid mo, kaya sabi ko, huwag ka paninlang. May natagpuan mo, salita ng Diyos, nangusap sa'yo. Isipin mo yung mga mabubuting bagay na ginawa sa'yo ng Panginoon. Doon ka mamalagi sa mga oras na yun. Ano yung mabubuting bagay na ginawa sa'yo ng Diyos? Lalo ngayon, maaaring ka first timers sa mga oras na ito. Sa unang pagkakataon, ngayon ka lang kaya pakinig. Isipin mo yung magandang bagay na nilikha sa'yo ng Diyos. Ito ay isang magandang bagay ngayon na natagpuan mo sa Panginoon. Na ino-offer siya sa'yo, isang posisyon. Kung maniniwala ka, tatanggapin mo lang siya bilang Diyos. Diba? Sa mabuting bagay that only God can offer it to you. Yung mundo, offer ng kung ano-ano. Pero ito, sa dulo, ay kapahamakan. Pero yung no-offer sa atin ng Panginoon, isang magandang bagay. Amen? Isang posisyon, isang magandang posisyon. Naghihintay sa iyo sa lahat. Nari ka niya. Hindi totoo na wala ng pag-asa. Isang kasinungalingan lang yan. Hindi totoo na hanggang ka na lang. Hihirap ka na. Gutom ka na, no. No, the very promises of God. Ano yung pangako niya noon? Pangako pa rin niya na ngayon. Tandaan niyan, tuparin yan. Basta palataya ka lang sa ating Panginoon. Guguluhan ka ba sa posisyon meron ka ngayon? Come. Balik sa Lord. Balik ka sa dating posisyon na kinalagyan mo. Isipin mo yung unang araw na enkwentro mo ang Panginoon. Yung unang araw na nalalaman mo yung pag-ibig at naranasan mo yung pag-ibig. Excited ka. Balik ka sa posisyon na yon. And feel the love of Jesus sa mga oras na ito. He loves you. Even in times like this, He loves you. Bakit? Kasi nakarating sa iyo, salita na ito. Ayaw niya maging huli lahat sa iyo. Kailangan mo lang gawin to humble yourself and come back to God. Kung dinala ka ng mundo nito sa kanyang posisyon, balik uli sa posisyon sa Diyos. Know your purpose. Know your mission. Your very purpose. Amen. Your calling. Amen. Balik sa Panginoon. Nakarinting sa iyo ang mensahe because He loves you. Ayaw ka niyang gawing laruan ng kaaway, mahulog at paglaro sa kasalanan. He wants you to overcome this testing. He wants you to endure faith. Kailangan mo lang gawin is to pass this test. To pass this test. Ipasa mo. Amen? Kasi pag pinasa mo, grabe ang gagawin ng Diyos. Grabe ang gagawin sa ministry mo. Grabe yung gagawin ng Lord sa life cell mo. Just pass the test. Overcome temptation. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige, come on. Manalangin ka sa mga oras na ito. Have a decision, a firm decision na sa mga oras na ito. Amen. You will stand in faith. You will conquer this testing of temptation. By the help of God, by the strength of God, you will overcome this. Amen. It is not by your might, by your strength, but by the Spirit of God that is in you. You can do everything. Magtatagumpay ka. Ang mahalaga, ibaon mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. It must increase, not to decrease. Increase your level of your faith right now. Hindi pa huli lahat, kapatid. Hindi pa huli, kapatid. Come back to God.
Pa-restore ka, paayos ka. Amen. Focus on Jesus, His goodness, His faithfulness. Hallelujah. Okay, come on. Allow the power of the Holy Spirit move in you. Ipuhin ka sa mga osto. Walang imposible. Even in the comfort of your home, kikilos ang banal na Espiritu. Just humble yourself before God. Taas mo yung kamay mo. If you feel like crying, come on, give in. Bigay mo na sa Panginoon. Suko mo na. Yung mga bagay na masasarap sa katawan. Suko mo na yan. Lumalim ka. Lumalim ka sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi ka mabubuhal na kaaway. Because God wants you to be a victor. Amen. You belong to the people who win battles. Kaya naniniwala ako, itong testing na to, mapapagtagumpayan mo dahil sa tulong ng Panginoon. Come on. Ask for strength sa Panginoon. Amen. Yes, so Jesus, come on. Fill those people with your strength, with power, with fire right now, oh God. Yung mga nanlamig, oh God, Lord, Father, let that fire of the Holy Ghost fill their hearts right now in Jesus' name. Come on. Oh, Jesus, come on. Hallelujah. Restore back your people to that original position, Lord, that you intended, that you have planned for them, oh Father God, Lord, in Jesus' name. As they raise their hands right now, Lord, surrender their life, oh Father, Lord. Restore their hearts, their mind, oh God. Tunay nga pag na makita po nila yung lawak, yung ganda, Lord, yung kabutihan mo, yung ginagawa mo sa kanilang mga buhay, Panginoon. Truly, as they remain faithful in times like this, God, truly, oh God, Lord, you will never leave them. Kaya na mga Israelita ng panahon sa wilderness, yes, di maganda kailang pinagdadanas, pero hindi mo sila iniwanan, Panginoon. You become faithful in them. Yes, hindi man maganda yung pinagdadaan ng anak mo, Panginoon, sa mga oras na ito. Pero as they continue to remain faithful in you, Lord, hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Yes, let your favor, blessing, O God, Lord, reach their homes, O God, Lord, in Jesus' name. You bring favor, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon, in their ministry, sa lahat ng aspeto, yung mga nawalang trabaho, Lord, you will give new opportunity, O God, Lord. Para sa gayon, O God, Lord, bless niyo po sila, Panginoon. And truly, O God, Lord, mga tao, O God, Lord, at tunay nga na depressed because of the situation, Lord, comfort them, O God, Lord. Let your love, Lord, reach them, O God, Lord. In Jesus' name. At yung mga tao na ngayon lang nakapanood sa ganitong programa, come on. Gusto mo ba ng isang posisyon na hinanda sa'yo ng Panginoon? Isa lang kaya mong gawin. Just receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Kaya inaanyayahan kita sa isang panalangin. Sumunod ka sa panalangin na ito na may pananampalataya buhat sa ating Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, sa mga oras na ito, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Kinikilala kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Dalangin ko, ano man yung mga kasalanan ko sa nakaraan, simula na ako'y sinilang hanggang sa kasalukuyan. Father, thank you for your blood that cleansed me. Ako'y pinatawad niyo na po, Panginoon. Lililis sa lahat ng aking karaman. And right now, Lord, I'm receiving that position that you're giving me as a child of God. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Sulat niyo po ang aking pangalan
sa aklat ng buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Father God. And thank you sa pagsunod sa panalangin. And I can congratulate you. Now, you are a child of God. Thank you, Jesus. Come on. Let us praise God. Come on, purihin mo yung Panginoon sa kabutihan niya, sa kanyang hindi nauubos na katapatan sa atin, sa kanyang for His goodness. Come on, let's praise God. Hallelujah. Thank you, Father God. Maraming salamat po. Dalayan ko, Panginoon, Lord, sa lahat ng mga nakikinig, Lord, salamat. Lord, lahat ng kanilang napakinggan, Panginoon, sa mga oras na ito, ay sinisiladuhan ko, Panginoon, ng iyong banal na ito. Thank you, Father God, Lord, na tunay nga, habang nandito pa ang pandemic, Lord, niniwala kami that you are our helper. You are our guide, O Holy Spirit. Gagabayan niyo kami, papatnubayan niyo po kami, O God, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Even yung mga nanonood sa mga oras na ito, let your blessing overflow in them, O God, and protection be upon them. Salamat po sa katagumpayan ng araw na ito. Tunay nga, O Diyos, sa ilat ng papuri, sa ilat ng pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, ang lahat tayo magsabi ng Amen! Hallelujah! Praise God! Sige, palakpan natin ating Panginoon! Hallelujah! Sige, tapigin mo yung katabi mo. Congratulations! We will pass the test. Hallelujah! We will conquer this temptation and we will be overcomer. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Napakabuti natin, Panginoon. Kaya lagi ko po kayong iniimbitahan na patuloy yung mag-stay tuned sa ating online live streaming. Ito yung ginagawa po every Sunday sa ating Facebook page. Amen? Sa LE, Metro Manila Hills. Amen? Satellite Church. Ito yung nagaganap every 2 p.m. At meron din po tayo devotional sharing. Yan. From Monday to Saturday at 10 a.m. Diyan, patuloy tayo makakapag-aral ng salita ng Diyos. Pinalad po. Tayo po ay pinalad ng Panginoon na tunay nga tayo ay matuturuan ng salita ng Diyos. Even in a regular day. Amen? Kahit hindi Sunday. Mapapag-aralan natin ng mga taong gagamitin siya upang, amen, tunay nga ituro sa iyo ang salita ng Diyos. At pakainin ka ng sariwang salita ng Diyos everyday. Yan po ay everyday, ha? From Monday to Saturday at 10 a.m. So, stay tuned. Okay? At higit po sa lahat, amen, meron din po tayong YouTube channel. Amen? Ang pangalan po ito ay Living Epicel Metro Manila Hills Satellite Church. Yan. For more videos ng ating mga Sunday celebration, ng mga online, yung mga daily devotion natin, i-upload po natin ito mga activities na nagaganap sa ating iglesia sa Metro Manila Hills. Doon po natin i-upload. Kaya po, I invite everyone to subscribe. Amen. Yung ating YouTube channel, subscribe. And don't forget to click the notification bell na nandiyan dyan for more videos. Amen. Again, maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Mercader. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. God bless you.